Ang ilang residente ng isang barangay sa Nueva Vizcaya, hindi raw nila idol ang kanilang kapitan dahil di umano sa pinapairal nitong kamay na bakal. Magpahanggang ngayon, bakas pa rin sa mukha ng binatilyong si Carlo, hindi niya tunay na pangalan, ang pinagdaanan niyang trauma. Ang 5 pirasong pisong barya kasi na ibinalot sa 100 pisong papel, walang awang ipinalunok sa kanya. Kitang-kita ko pero pati ako natakot. Sa x-ray, kitang-kitang nakabara sa kanyang tiyan ang barya. Kumuha ng barya po, tapos binalot niya po. At sinabi niya po sa akin na lunukin ko daw po. Nais man daw niyang magsumbong sa barangay, hindi niya magawa dahil ang di umano may gawa nito sa kanya. Walang iba kundi ang kapitan mismo ng kanilang barangay. Gulbot ka pa bastos kayo. Nito lang kasing September 30, dito sa Bambang, sa Nueva Vizcaya, si Carlo, kasama ng isa pa niyang kaibigan, pinasok ang isang tindahan. Nawala na po yung lunchbox ng pera. Nawala yung pera ko! Tulong! Kasi sila lang po yung nasa harapan ko ng tindahan nung magsara po ako. Lumapit po ako kay Kapitan. Dito na sila pinagharap ng may-ari ng tindahan na si Aling Marta. Hindi niya rin tunay na pangalan. Umamin naman po kami. Hingi po sila ng tawad po sa akin. Huwag nyo nang ulitin, basta ibalik nyo lang yung natira. Binalik po naman nila. Ngunit nung dumating na si Kap, Sabi niya po sa amin na pag-ulitin po daw namin yung ginawa po namin Gusto ninyo, putulin yung mga kami ninyo. Ha? at walang kung ano-ano, si Kap bigla raw kumuha ng 5 tigpipisong barya at 100 pisong papel. Tapos binalot niya po. At sinabi niya po sa akin na lunukin ko daw po. Akala ko tinatakot niya lang. Tinutuhanan niya naman po. Sumukha po ako na may halo pong dugo. Kitang-kita ko pero pati ako natakot. Baka pati ako palunukin. Hindi ko siya napigilan. Samantala, gabi na nung nalaman ni Tatay Junar ang nangyari sa kanyang anak. Dumating po yung hipag ko. Sabi niya sa akin, Ding, yung anak mo punta natin sa ospital. Bakit po ate kako? Kasi yung anak mo pinalunok ng pera. Agad nang isinugod sa ospital si Carlo. Masakit na masakit po. Parang nagkaisa na po siya. Makalipas ang 4 na araw, tsaka na tuluyang nailabas ni Carlo ang perang pinalunok sa kanya ng kapitan. Ito po yung actual na pinalunok po sa amin ng kapitan po namin. Tsaka ito po yung barya po na binalot niya po. Yung 3 piso po ay naisama po sa pag-flash sa CR po. Gusto namin, makamit po namin ang tunay na katarungan. Sige, binanagan mo. Ang inirereklamo ang 72 anyos na kapitan ng Barangay Mabuslo, si Rolando Hernandez, na nasa ika-4 na ngayong termino. Mula nung si kapitan namin, malaki talaga yung ipinagbago nitong barangay namin. Yung mga loko-loko, medyo naglaylo sila. Yung mga ginagawa niya, wala naman sa batas yun. At ayon sa mga taga-barangay, hindi raw ito ang unang beses na may nagreklamo kay Kap. May pagkakataon pang araw na di umano, nagpakain ito ng buhay na manok sa napagbintangang magnanakaw. Yung binakain niya ng manok, yung buhay, ganun katindi. Anila, nambugbog din di umano ito ng residente sa isang meeting de avance. Salita yung isang kagawad pag siya daw nanalo. Papagandahin natin ang barangay natin. Sabi naman yung asawa ko, Pangako kayo ng pangako, puro naman kayo napapako. si Kapitan, pinasuntok yung asawa ko. Kawawa nga yung asawa ko, ma'am, aso ba yan? Sinabi niya sa akin, sabi niya. Ang magsasakang si Lando, hindi niya rin tunay na pangalan. Minsan na rin daw nakatikim ng tila kamay na bakal na pamumuno ni Kap nung makagirian niya ito sa sinasaka nilang lupa. Pumasok po kami diyan sa pasture land para bungkalin po at taniman ng mga gulay po. Ayon naman po kay Kapitan, ang sabi po niya, sa kanya daw yung pasture land na yon. Pero agagaw, titagat-yakin dagdaga. Nagitayan yung takip pa titulado. Pagbabakbakin namin yung mga kalapaw ninyo dyan. Si kami ti agturay tata. Ang tunggalian ng 2 kampo, uminit pang lalo. Nobyembre nitong nakaraang taon, nung ang grupo ni Lando at ang mga tanod ng barangay nagkagulo. Nagharang po sila doon sa dinaraanan namin sa may tabi ng kalsada. Yun ang utos kasi sa amin. Umiyaw yung kasama ko. Aray ko, tinaga ako.
Tinaga na naman ako sa likod. Ito po yung sugat, ma'am. May piklat na po. Kapag ipakita naming lumabang kami, baka tuluyan kami doon. May baril pa, wala kaming dala. Dahil dito, ang ilang mga kagawad ng barangay Mabuslo tumiwalag na rin kay Kap. Nakatagataw. Sinuportahan pa namin siya noon. Bigyan niya ng kwan yung mga tao, trauma, mga problema. Simple lang na kwan na case, napalala dahil sa ginawa niya. Hindi makatarungan po yung ginawa niya. Demonyo na po siya. Parang may phobia na kami kay Kapitan. Yun na ang pinag-uusapan namin kung paano namin mailalapit sa mas mataas na opisina ng gobyerno. Sa peace and order component ng barangay, they are the ones kung may mga conflict, sila yung nag-aayos. Sa ngayon, we just have to monitor progress of the case. For our barangay officials naman na medyo nakita natin na umaabuso sa kanilang katungkulan, pwede po tayong dumulog sa ating sangguniang bayan kung ano man yung kaukulang administrative complaints po na pwede nating ireklamo against sa kanila. Nitong Martes, kasama ang mga otoridad, pinuntahan ng aming team si Kap sa barangay hall. Maganda nga, madam, at nang Opo. makatwiranan ko rin yung tama at mali. Ang panig ni Kap sa maiinit na akusasyong ibinabato sa kanya. Hindi ko nga ako napigilan ang sarili ko. Ano, ninakaw yun ay papakain. Mag-harap-harap kami sa korte. Hindi makatarungan po yung ginawa niya. Sa aming pagbabalik. Nakatagataw. Gulbot ka pa. Kapitan ng barangay Mabuslo sa bayan ng Bambang sa Nueva Vizcaya, inirereklamo dahil sa di mano pamamalakad niyang malakamay na bakal. Si Kap, nagpaunlak ng panayam sa barangay hall. Makatwiranan ko rin yung tama at mali. Hindi ko nga ako napigilan ang sarili ko. Talagang sobrang galit ko. Pinanindigan ko lang yung salita ko noong ano, ninakaw yun ay papakain. Kumuha ng barya po, tapos binalot niya po. At sinabi niya po sa akin na lunukin ko daw po. Hindi ko naman siya pinilit na kainin niya. Hindi ko siya minura. Pinakain niya ng manok na buhay. Ganun katindi. Mga magnanakaw ng pato, manok, kambing, aso. Pagka yung mga yan, paamin natin sila, pinamili ko sila anong gusto nyo. Magbando na hindi na kayo ulit magnanakaw ng manok o kakain ng manok na may balahibo. Ang ginusto nila yung manok na may balahibo. Si Kapitan, pinasuntok yung asawa ko. Wala akong binugbog, wala akong hinaras. Hindi makatarungan po yung ginawa niya. Demonyo na po siya. Ginagampanan ko yung talagang dapat na trabaho. Hindi siya pagyayabang. Nung ako ang kapitan, walang pumasok na shabu dito sa barangay namin. Talagang takot na takot sila. Tumahimik ang barangay namin. Hindi naman ako nagbumura kung walang kasalanan yung tao. Gulbot ka pa. Bastos kayo. Siyempre magagalit ako. May kasama ng kwan yun. Bulaklak ng dila. Sigat, yan agad mo. Ito ay isang grave violation of human rights. Ang standard ng public official, maglingkod ng mabuti. Hindi yung mag-abuso sa kanyang mga sinasakupan. I-collect uli natin yung mga ebidensya, ipa-file naman natin yung administrative case niya sa ombudsman. Kaakibat kasi talaga ng politika sa Pilipinas yung tinatawag na 3Gs, guns, goons, and gold. Sa ating kasing mga pamayan minsan ay may tinatawag tayong culture of impunity and violence. Wala tayong paggalang sa kapwa natin. We want to show that we are superior to other people. Samantala, si Junar na ama ng binatilyong di mano pinakain ni Kap ng pera, nag-file na rin ng administrative case laban sa kanya. We provide guidance kung ano po yung mga pwedeng gawin ng ating municipal mayor na endorse na niya sa sangguniang bayan. Sa ngayon po, nakasuhan na po natin ng RA 7610, Anti-Child Abuse Law. Mapapatunayan po, maaari po siyang makulong ng not less than 12 years and 1 day to 20 years po. Handa po ang ating pulisya na tulungan po kayo at i-secure po kayo. Sasagutin ko. May probable cause naman yan. Kung ikala, mag-harap-harap kami sa korte. Yung katarungan na hinahangad po namin, mas madaling sanang makamit po namin. Parang makakalaya na po kami sa ganitong maling patakaran po ng kapitan.
Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.